Ngayong hindi pa naibababa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa total firecracker ban, lalo ng DOH o Department of Health maglunsad ng shame campaign laban sa mga lokal na pamahalaan na magtatala ng mataas na bilang ng mga firecracker-related injury. May report si Mark Zambrano. Balot ng benda ang dalawang daliri at bakas ang lapnos sa kamay ng 8 taong gulang na si Mark Andre Matic. Linggo ng gabi nang masabugan siya ng ipinagbabawal na pikulo. Hindi ko po alam kasi hindi pa naman po ngayon bagong taon eh. Hindi at saka pinagbabawal po ni Duterte yung ipaputok na eh. Hindi ko alam kung saan niya nakuha nung paputok na yun. Itinuro ng mga kalaro ni Mark kung saan niya nabili ang pikulo pero tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng tindahan. Isa si Mark sa mga unang nasaktan dahil sa paputok bago pa man ang Pasko at Bagong Taon. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, tumaas ang bilang ng firecracker-related injuries nitong nakaraang taon. Mula 847 noong 2014 ay naging 922 noong 2015. Number 1 pa rin sa listahan ng pinakamapaminsalang firecracker ang Piccolo na naging sanhi ng 272 injuries noong 2014 at 385 noong 2015. Ang DOH, inaasang maglalaro pa rin sa 900 hanggang 1,000 cases ang seserbisyohan ngayong 2016. Taon-taon, 40% mga bata. 25 to 30% Piccolo o mga bagong labas na uri ng paputok. Pangatlo, 60% nasa Metro Manila. Pang-apat, 15 to 20% passive. Bystanders yung napuputukan, ibig sabihin nahagisan. Sa 2017 pa raw ibababa ni Pangulong Duterte ang executive order para sa total firecracker ban. Kung ikaw ang governance, why would you allow people to get injured, children losing their sight, limb? Hintuin mo eh. Ay, paputok to drive the devil away. Magdagdag lang kayo ng demonyo sa buhay dito. Tayo magbulahan para tayong bata. Kaya ang plano ng DOH, maglagay ng shame campaign kasama ng iwas paputok campaign ngayong taon. Araw-araw maglilista kami siguro ng top 5 LGUs na nakitaan namin ng mataas na bilang kumpara sa nakaraang taon. Mas maraming bata ang nadisgrasya, mas maraming gumamit ng Piccolo, o kaya may mga nai-report na namatay. Simula ngayong araw hanggang January 8 ay naka-code white status na ang lahat ng pampublikong ospital sa Kamaynilaan. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng pagpasok ng mga mabibiktima ng mga pinagbabawal na paputok. Ang Jose Reyes Memorial Medical Center, nakahanda na ang trauma unit at treatment materials para sa mga malalason o matetetano. Yung naging biktima ng Goodbye Philippines. So naputulan yung pasyente na yon, tatay siya. Tapos yung anak niya, isa doon sa mga na-admit firecracker injury din. Panawagan ng DOH at mga ospital, manood na lamang ng libreng fireworks shows o di kaya gumamit ng mga injury-free na pampaingay sa pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon. Mark Zambrano, GMA News.